Swap na pad. Ayaw ko lang. Nung sa Davao City at 2019, kasugod siya kaan. Ako magpagtong condominium dito sa amin. Sana yung personal yung makatanda. Salamat. Mayroong hapon sa inyo. Salamat po namin. Bibi, may gusto ba tayong ipaabot sa mga nag-itima ng lindol? Oh, hello. Ilan kayo, sir, para isahin na lang Isa lang kami, sir. Isa lang kami. Oh. Pinapaabot namin yung pakikiramay namin sa mga pinapaabot namin yung pakikiramay namin sa mga pamilya ng mga namatayan at pinapaabot rin namin yung aming pagsuporta sa mga apektado noong lindol, yung mga nasira ang mga bahay at merong mga nasira na mga kagamitan. Guys, kagabi ko nasa Madilim kayo, ang maraming bugod. Saan pa po kayo umiitin sa punta ko sa staff, siya kung ano yung mga kailangan ng mga kabahayan natin dito sa Cebu? Oo. Dalawang araw kami dito, no, kahapon. Nasa Medellin kami, bumisita kami sa disaster center nila at kinausap namin si Mayor at ang sunod namin ay kaninang umaga sa Bugo. Merong mga sanang dihaya ganit nakaburol. Merong nakaburol na mga patay doon sa Bugo. So, binisita din namin yon at binisita din namin yung mga ibang mga kabahayan na yung mga tao ay natutulog sa labas ng kanilang mga bahay at nasa daan sila at sa mga highway natutulog dahil sa takot. At binisita namin yung dalawang patay sa San Remigio. Merong dalawang nakaburol doon. At ngayon nandito kami sa isang barangay din sa Bugo para bisitahin yung mga biktima ng landslide. Dito mga namatay din at ang kanilang pamilya. Sa assessment ni guys, ano yung mga pinakakailangan din yung mga apektado na din? I think kailangan niya ata ilapit din kasi yung sound. Ang nakita ko, ma'am, kasi nandito kami kagabi, sa Medellin kami natulog, ay yung kuryente. Lahat ng mga areas na yon walang kuryente. No? So, hindi makapagbukas ang mga negosyo at hindi rin makabalik ang mga tao sa mga bahay nila dahil sobrang init at syempre sa takot na rin. Pangalawa, ma'am, yung tubig, dahil walang kuryente ay wala ding tubig. So yan yung
dalawa sa pinaka kailangan nila ngayon. Ang pangatlo ay yung stress debriefing. Napakahalaga ng stress debriefing sa mga tao dahil takot sila lahat sa nangyari, nagulat sila lahat sa nangyari at takot sila na bumalik sa kanilang mga bahay. Marami sa kanila ang bigla na lang umiiyak. Marami sa kanila ang bigla na lang nagsasabi na hindi nila alam kung ano ang biglang nangyari sa kanila. So dapat meron stress debriefing yung mga tao para mailabas nila yung mga nararamdaman nila at takot nila. So yun. At ang sunod na nakita ko na pangangailangan ay yung assessment, yung turuan yung mga tao paano mag-assess sa mga bahay nila, kung structurally sound pa ba yung bahay o kailangan ayusin para hindi siya maapektuhan sa mga aftershocks dahil napakalakas din noong mga aftershocks. Thank you. Good afternoon everyone. Andito ngayon tayo sa lungsod ng Bugo para tignan ang mga naging problema na dinala ng lindol nung isang araw. At ang pinakamalaking damage na dinala ng lindol ay infrastructure damage, mga building. Tapos yung mga gagaya sa ospital, ito, tignan ninyo itong City Hall. Ganyan talagang naging effect. Kaya nahirapan kami ng kaunti dahil wala kaming pagpupuntahan, wala kaming paglalagyan rather ng mga na-displaced na pamilya dahil hindi tayo nakakasiguro sa mga evacuation center. Kaya ang pinag-usapan namin, ang desisyon namin, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin, kagaya ng sinabi ko sa ating mga LGU executives. Ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit nung COVID. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Kaya yun ang dadalhin namin dito sa ngayon. And we will then, doon sa kung saan nilalagay yung gagawa ng tent city, kung tawagin, ay lalagyan din natin ng siyempre lahat ng facilities. Titiyakin natin na may food supply, may water supply, may kuryente kung kailangan mag-genset, kung ano man ang pangangailangan ng tao ay titiyakin natin na meron. But yung we can announce yung number one, yung kuryente, I am assured by the Department of Energy Secretary Sharon Garin that Bogo will have electricity complete for the entire city by the end of today. Bukod pa doon, yung dinaanan naming ospital na nasa labas pa lahat ng pasyente, ang DPWH nakapagpadala na ng mga engineer, tinignan yung ospital at ngayon clear na nila, safe na yung ospital, pwedeng ibalik sa loob ang mga pasyente na. Ang ospital dito hindi naman nawalan ng kuryente dahil may genset at kaagad prioritize ng Department of Energy na magka-connection kaagad. So that's those are the tapos nakapag magre-release kami ng konting tulong both from the Office of the President, yung aking the amounts that I enumerated earlier, both from the Office of the President and in the form of LGSF or Local Government Support Fund, in the amounts of 150 million for the province, 75 million for the other towns, and maybe smaller amounts for those depending on the need. And I assured all of our local executives that this is not, hindi ito minsanan lang. Pag-alis, baka naman isipin nila na pag-alis namin dito tapos na lahat. Hindi. We will continue to monitor, we will continue to coordinate with the leaders, the local leadership, to make sure that maganda ang takbo ng ating rehabilitation and all the support na binibigay natin. We are providing, I don't think, siguro hindi ko na kailangang ulitin, pero again, we are providing for all of those who have been displaced, lalong-lalo na yung mga nawalan ng bahay, binibigyan natin ng 10,000 na cash assistance,
at least sa umpisa, kung kailangan pa nila, baka maulit, titignan natin kung paano na ang takbo ng ating recovery. I would like to assure everybody na hindi tayo, basics lang muna, hindi tayo mauubusan ng pagkain, hindi tayo mauubusan ng tubig para sa ating mga naging biktima. Minamadali na lang natin ang kanilang magiging kung saan sila para naman may masilungan sila dito, hindi sila dahil marami, tama rin naman, natatakot na bumalik sa building. So mas gusto nila dito sila sa labas. So yun ang susundan natin. Yun ang kanilang kagustuhan, yun ang ating susundan. So that's why the proposal is the 10th city. So this ongoing recovery program will continue until we are satisfied na lahat ng naapektuhan ay nabigyan na ng basta't may kinakain na, may tinutulugan na, may pinupunta na, yung mga commercial enterprise ay tumatakbo na. That's the important part. So ganon ang naging situation dito sa Cebu. Yan ang situation in the other towns of Cebu. We will continue to monitor and we will continue to assist. Thank you very much. Good afternoon. I noticed nung umiikot ako gaano karami ang volunteer na nandito. At once again, dumaan tayo sa ospital, once again, nakita natin ang ating mga first responder, mga doktor, mga nurse, mga medtech, lahat ng tumutulong sa mga may sakit. The first responders in the LGU, all of those who have assisted, especially the volunteers, because yung kami, duty namin yan eh. Pagka kami nasa gobyerno, duty namin. Mga volunteer, hindi nila kailangan pumunta rito eh. Yung mga nagpadala ng tulong, hindi nila kailangan gawin yun. Kagandahan lang ng loob nila, kaya't kailangan natin pasalamatan silang lahat. Maraming salamat. At kung hindi sa tulong ninyo, siguro meron din masasabi natin na salba na buhay dahil sa tulong ninyo. So we once again demonstrate the Filipino spirit of bayanihan. And lahat ng kung ano mga issue na pinag-uusapan ay sa Pilipino, and then isasantabi lahat muna yan para tulungan ng kapwa Pilipino. And that's what we are seeing once again. And that's why I want to put out, I think the expression these days, shout out to all our volunteers. And thank you very much for all of that you are doing. Talaga ni PBBM dahil kagagaling nilang ng Cebu, nagdala doon ng tulong, gas gift at merong mga pagkain at damit, medisina at kung ano-ano pa na kailangan sa Cebu dahil nga sa lindol ay galing pa siya doon. Pero dahil sa request ng DSWD daw ay nagawi si PBBM impronto, walang pasabi-sabi. Dumaan siya ng Pampanga dahil nga merong request ang DSWD na tulong daw, kaya personal na pumunta si PBBM at impromptu namimigay ng titulo. Maraming titulo ito sa mga farmers, karamihan dyan ay mga indigenous people sa Pampanga. Namimigay din ng kalabaw at namimigay din ng incentives at cash na 10,000 bawat isa. 10,000 tao ang binigyan ng 10,000, napakarami. At nasa almost 200 katitulo ang pinamimigay niya at 127 yata na kalabaw para sa magsasaka. Grabe, talagang swerte ng taga Pampanga na mga magsasaka dyan. Kaya ano pang hinihintay natin? Panoorin natin ng video courtesy ng ABS-CBN. Lagi niyo pong nakikita kapag yung kagaya ng nangyari nung nakarang ilang araw na nagkabagyo na malaki o nagkalay sa Cebu. Galing kami sa Cebu kahapon dahil may lindol naman. Kaya naman, ang DSWD ay patuloy na nag-iisip kung paano makatulong para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga iba't ibang grupo, kagaya po ninyo,
na nangangailangan ng kaunting tulong. At ito po kaya naman handa naman ng pamahalaan na magawa lahat upang mapaginhawa ang inyong buhay. Hindi po maliit na bagay yung kaka-announce lang ni Congresswoman GMA na yung titulo ng lupa ay mabibigay na para hindi na po kayo nag-aalala. Ito napakagrabe. Ito yung totoong palakpakan, di ba? Hindi yung kagaya sa kanta ni BP Sara na palakpakan din yung mga DDS na mga kampon niya. Ito yung totoong palakpakan dahil kahit saan mapunta si PBBM ay meron talaga daladalang magandang bagay na ipamimigay. Ngayon, titulo. Nasa 100 plus yata ang mabigyan ng titulo, ma-award yung lupain na sinasaka nila. Karamihan kasi dito ay mga yung mga kababayan natin na mga EITA ba yun, yung parang mga African diyan, mga Negritos, ganun ang binigyan ni PBBM, karamihan ito. At merong, mantakin nyo 10,000 pesos sa 10,000 yata katao pinamigyan. So isang barangay na yan, di ba? 10,000 eh. Tsaka napakaraming kalabaw. Imagine kalabaw tsaka yung mga daro, yung kanilang mga di ba? Yung increments na tinatawag kagamitan, may mga rice thresher pa. Kaya ito ang presidente, di ba? Kahit walang bagyo ngayon sa Pampanga, walang lindol. Lalo na kapag may lindol, barko-barko eh. Barko yung sinakyan ng tulong sa Cebu eh. Yung kinargahan. Grabe. Ito yung si BP Sara bumisita ng Cebu. Hindi siya sinalubong ng mga tao doon sa gym eh. Walang sumalubong sa kanya doon sa sa yung nandoon yung mga nasalanta ng lindol. Walang tumayo, nakatingin lang sa kanya kasi siya nga yung dahilan kaya naglindol eh. Dahil sa kanyang pasigaw-sigaw doon at lahat ng mga DDS nagsisigaw-sigaw na anti-PBBM, walang kabuluhan. Imbis si PBBM yung nagbulgar nitong magnanakaw sa gobyerno, tinitira nila. Pero yung mga magnanakaw hindi nila tinitira kasi mga DDS din na mga senador. Kagaya ni Jinggoy, di ba? Jinggoy Estrada, Villanueva, sino pa yung mga DDS doon? Marami, di ba? Na sangkot sa flood scam. Kaya hindi nila sinisigaw ang pangalan kasi kasama nila eh. Ang sinisigaw nila si PBBM pero kinabukasan after sa lindol, sinong nandoon na may daladalang napakaraming pagkain, bigas, medisina at cash assistance. Si PBBM pa rin, humabol si Sara. Kinabukasan, anong dala? Laway? Wala. Kaya wala ngang nagsitayuan eh. Pagpasok niya sa gym na naroon yung mga yung mga nilindol. Ang sumalubong sa kanya, yung mga barangay, konsehal doon eh. Grabe. Kaya ito ang totoong presidente, galing pa ng Cebu, sa lindol. Di ba, nakakapagod yun eh, pero kinabukasan, Pampanga kaagad. Kaya ito, balik tayo sa video. Alam nyo po, nag-aaralan namin, itong sitwasyon po ninyo ay talaga ang kailangan natin tulungan ang inyong hanap buhay sa pagsasaka. At siyempre, yan ang nagbibigay buhay. Kasi dahil napakahalaga nito, dahil pagka kayo'y nagsasaka, hindi po kayo nagpapakain lamang ng sarili ninyo at saka ng pamilya ninyo. Yung sinasaka ninyo, yung tinatanim ninyo, yung inaani ninyo, ay kasama po yan sa pagpakain ng lahat ng mga Pilipino. Kaya't napakahalaga ng inyong sektor ng agrikultura at kailangan na kailangan, lalo-lalo na dahil dito medyo bago-bago pa at yung komunidad ay bibigyan po natin lahat ng tulong upang makaahon, upang naman makapagkaroon ng mga simple lang na hanap buhay at makatulong pati sa progreso sa ating minamahal na Pilipinas. Kaya ngayon po, ngayong umaga po,
dito po sa programa na sinimula na nasa DSWD po, makakatanggap ang 127 benepisyaryo ng kagamitan ng pangsaka at saka mga kalabaw. Nakita ko na yung kalabaw nandun sa... Ayun, so mga kababayan, 127 ka daro, ka kalabaw, 127 ka increments, yung iba pang kagamitan sa pagsasaka. Marami na yan, di ba? Imantakin nyo 127 na kalabaw, magkano ba isang kalabaw? Nasa yata 70,000 eh. Kaya napakalaki ng dyan, ng tulong ni PBBM, isang barangay lang yan eh. Tapos yung 10,000 kasa, napakaraming binigyan. At hindi lang yan, ito ang pinakamaganda, titulo ng kanilang sinasakang lupa. Balik tayo kay PBBM. Hindi po hanggang ngayon, marami na po tayong mga naimbento ng mga makinarya. Marami na po ng mga traktor, mga harvester na gano'n. Ngunit kahit papano, hindi talaga mawawala yung kalabaw sa pagsasaka natin. O, eto na. Dagdag na po natin yung mga tinatawag na farm implement. Yung mga kagamitan sa pagsasaka para naman Bupalo. hindi masyadong mabigat ang trabaho. Makakapagpahinga na po ang ating mga kaibigan at hindi masyadong mabigat ang trabaho, pati kalabaw baka pwede na magpahinga. Kaya yan ang ating hangarin. Makakatanggap din ng tigsa 10,000 piso galing sa DSWD. Ayun. Ang makakatanggap ay halos 1,200 benepisyaryo mula nga sa i-announce po ng ating butihing congresswoman galing po sa Barangay Planas at sa Kamyas. Ayan, so 1,000 mahigit pala ang makatanggap ng 10,000 pesos cash. So marami ang nakakatanggap, no? Isang barangay lang yan eh. Si BP Sara bumisita ng Cebu, di ba? Pumunta sa mga lamay, hindi man lang nagbigay ng cash assistance, di ba? Katatanggap niya lang ng OBP budget ngayon eh, 900 million yung OBP budget niya. Bakit hindi niya kayang bawasan kahit 1 million lang? Di ba? Vice President siya, meron siyang budget eh. Anong ginagawa niya sa budget niya? Papasyal-pasyal sa iba't ibang bansa. Sa isang taon ay daw eh. 30 kabiyahe ang ginagawa niya abroad. Kasama lahat ng entourage niya, mga trabahante niya sa opisina at mga bodyguards. Sa buong history ng Pilipinas, si BP Sara ang pinakamaraming bodyguards na sama-sama, isang batalyon. Kaya napakagastos yung yung biyahe niya, mga kababayan. Ito si PBBM, kahit saan magpunta, may dala-dala talaga yung mga titulo yan, nag-award yan ng mga lupa. Kasi nga, yung pinakamagandang programa ni Ferdinand Marcos noon, ama ni PBBM, ay yung Masagana 99 noon. Ako'y pa noon? Ako'y nasa grade 2. Masagana 99. Nakikita ko kasi yun sa posters. Sabi ko sa father ko, ano to? May bulldozer tapos may nandyan yung ulo ni mukha ni Ferdinand Marcos. Masagana 99 daw yun. Hanggang ngayon ay naalala ko yung poster eh. Ang focus noon ni Ferdi ay sa mga magsasaka din, kasi ang pagsasaka is the backbone, the farming is the backbone of the country. Kaya nga dyan na-develop ang Japan eh. Ganon din ang Thailand, ganon din ang Vietnam. Dahil sa pagsasaka ay umunlad sila. Ang Pilipinas ay ganon din sana. Kaya nga lang binibili ng mga bilyar ang lahat ng lupain eh. Lahat ng palayan binibili ng mga bilyar. Dahil nga doon sa tariff law na gawa ng mga bilyar. At hindi lang yan, ginawa nilang subdivision eh. Siniminto ang mga palayan, kaya kulang tayo ng rice production ngayon dahil simentado na. Ginawang subdivision ng mga bilyar. Nako, mga kababayan, no? Kung kayo'y presidente, galing ba kayo ng Cebu at galing pa doon sa Binagyo, sa parte ng Luzon at Visayas? Nag-iikot ito ngayon eh. Ngayon, ay kanina pala ay nandun sa Pampanga. Kaya mabango talaga si PBBM sa Luzon, lalo na sa Northern Luzon. Dahil
tumutulong talaga siya eh. Kahit sa Cebu, kaya nga lang sa Visayas, baluarte kasi yan ni Digong. Kaya kahit nagbigay siya doon ng maganda, di ba? Ay baliwala pa rin. Kasi yung mga leader doon, sigaw ng sigaw pa rin ng BP Sara Inday Lustay. Yun ang ano pa rin nila eh. Kahit na nabigyan sila ng pera, lustay ng lustay pa rin ang sinisigaw eh. Kaya walang mga utang na loob, di ba? Eh yung kanilang Diyos, hindi sila tinulungan eh kahit piso. Di ba? Pumunta lang doon, laway lang. Grabe. Pero ang budget sa opisina, 900 million. Okay, so balik tayo sa ating presidente. Ito po mula sa DSWD. Ngunit hindi lang po ito po ay bahagi lamang ng aming mahabaang programa. Hindi po ito lamang ay patuloy po kung ano yung pangangailangan po na makakapagpaganda. Magbadala ng kaunting ginhawa sa buhay ninyo. Magpapaganda sa buhay ninyo. At hindi nyo na kaya binabalik lang namin sa inyo ito. Kaya yan po ang pag-iisip ng sabi ko nga. Sinasabi ko nga, pagka yung mga meron kaming nabibigyan ng kaunting benepisyo, ay nagte-thank you. Huwag na kayong mag-thank you dahil trabaho talaga namin ito. Kaya ipera ninyo ito. Kaya binabalik lang namin sa inyo ito. Kaya yan po ang pag-iisip ng inyong pamahalaan at nandito po para tumulong, para pagandahin ang buhay ninyo, para makatulong pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Wow, yan ang ating presidente. Yan ang presidente. Mga ka-Golden Boy. Pumupunta kahit na diyan sa mga sityo, barangay na yan. At namimigayo ang lalaki ng mga karabaw. Ready to use eh. Na mga kalabaw, mga ano na eh, pang-araro na. Kaya hindi na yan maliit na tulong. Ang isang kalabaw ay napakalaging tulong sa magsasaka yan. Mayroon pang kasamang mga daro eh. Yung mga increments, kagamitan. Kaya ito, maligaya yung ating mga kapatid na mga itas dyan sa Pampanga oh. Maligayang maligaya.